makakausap natin via Zoom si DMW Undersecretary Bernard Olalla. Magandang gabi sir and welcome to the program. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Okay, so just to be clear sir, yung mga dumating po ay yung mga na-stranded na mga pasahero sa UAE. Kasama po sa dumating na mga pasahero lulan ng EK336 flight coming from Dubai ay ang ating mga 26 OFWs. No? Karamihan po dun sa 26 na yon, sila po yung na-stranded na dapat nakauwi na dahil nagbakasyon lamang or finish na yung kanilang kontrata at yung iba po sa kanila ay mga stranded seafarers. Ibig sabihin, nag-crew change po sila at sana sila ay nakauwi na pero dahil po sa nangyaring kaguluhan, sila po ay na-stranded. But finally, they were able to board and fly in and out of Dubai early this morning na dumating po sa Manila. Okay, so ibig sabihin sir, hindi pa sila yung mga nagpapa-repatriate mula Middle East? Officially, yes, hindi pa po sila yung nagpapa-repatriate. Sila po yung ating mga stranded due to fly out of Dubai dahil finished contract po sila at sila po yung seafarers natin na nag-crew change. All right. And this flight, sir, was arranged by the UAE government? I think yes, with the assistance of the UAE government because lately sarado po ang airspace noon, ano? At kabubukas lamang po at ito po yung isa sa international flight na pinayagan at successful naman po at ayon po sa mga tinulungan natin na OFWs kanina ay maayos naman po yung kanilang trip. Umalis po sila kahapon ng oras 5:00 pasado sa Dubai, local time. So, kumusta na po sila? I know that yung operations manager ng isang oil company sa Middle East uuwi na sa Iloilo ngayong araw kasama ang kanyang asawa at mga anak. Yung iba, babiyahe na rin ba? Anong tulong po ang ibibigay sa kanila ng gobyerno? Kanina pong umaga, sinalubong po sila ng ating DMW Secretary, si Secretary Hans mismo ay nandoon, kasama po ni OWA Administrator PY, at sila po ay binigyan ng 10,000 financial assistance. No? Kasama rin natin ang mga partner agencies tulad ng DOH at iba pang ahensya na nagbigay tulong din po. No? So, they were provided with hotel accommodation and transportation. Ibig pong sabihin yung kanilang paglipad papunta sa either Luzon, Visayas or Mindanao ay sagot po ng OWA. Alright. Now sir, let's talk about the repatriation. No? Ilan na po ba ang nag-request sa gobyerno na matulungang makauwi sa Pilipinas? Sa aming pong datos ngayon, hindi po bababa sa 1,400 plus ang nag-request na umuwi na dahil po sa nagaganap na kaguluhan ngayon sa Middle East. No? Ito po yung mga kababayan natin nasa UAE, particularly sa Dubai, Abu Dhabi, sa Qatar, at meron din po tayo sa Kuwait, at syempre sa Bahrain at sa Oman. Kasama na po yung uuwi na mula naman po sa Israel. Okay, and that number is just yung mga OFWs natin or all overseas Filipinos in the Middle East? As of now po, our crisis managed team is activated already and we have a crisis management plan for the repatriation of all our OFWs. This is in full coordination and support of our embassies and consulates in the Middle East countries. No? Sa ating GCC, kasama po natin dyan, siyempre, ang ating mga PhilCom leaders. No? Tayo po'y nakikipag-ugnayan sa kanila at na-identify na po ng ating MWO yung mga tinatawag na exit routes, no? Kung saan pwede tayong umalis by land, cross border travel dahil delikado po ang air travel ngayon. Kaya na-identify po natin ang pinaka-safe will be a cross-border travel coming from the conflicted areas going to a neutral country na kung saan safe at saka maayos po yung paliparan in terms of international flights. Okay. Pwede niyo po bang ma-share po sa amin kung alin po yung mga exit points na na-identify na po ninyo, sir? Kasama rin po sea routes? For purposes of safety, Okay. wag muna natin i-identify po yung particular exit routes. But these
land routes, no? At ang karamihan po dito mga magko-cross ng border, no? And we have some challenges in terms of border restrictions. Nandiyan po aayusin natin yung listahan ng OFWs. Okay. Yung ready for repat, ibig sabihin fit to travel. Uunahin natin yung may mga problema, yung may mga medical issues, no? Pero dapat fit to travel po sila dapat, no? Okay. Pangalawa, yung border restrictions, we have to prepare and be available po lang kanilang passports, including yung kanilang exit and entry visas, no? So yun po ang tutulong natin sa kanila so that we will be able to accommodate them and then arrange their international flights back to the Philippines. Okay, so you're talking about land trip and then go to a neighboring country and then dun sila lalabas by air. So hindi na po kino-consider ang sea travel. Ang sea travel po kasi delikado, mabagal at hindi tayo secured, no? At siyempre, yung pagpunta pa lang doon, problema na. And then lalo na po yung pag-alis, no? Time is of the essence pagka ganito pong may crisis. Importante, we move them out of harm's way, yung mga seafarers po natin. Pero ganun pa man, every border, every routes are open, ina-assess po natin, make sure that there is a risk assessment and risk mitigation in order to safeguard the safety of our seafarers and land-based workers. Do you have a time frame or like a target kung kailan sisimulan itong mga repatriation, sir? As we speak po, meron na po tayo mga inilipat ng iba't ibang mga hotels and sila po ay safe na. And inaayos na po yung kanilang exit and entry visas doon sa neighboring countries. And we are already scheduling and arranging their international flights. At sa mga darating na araw o linggo, ay we will be anticipating yung eventual arrival nila dito po sa Pilipinas. Ilan na po itong mga nailipat po sa mga hotel, sir, at nire-ready for travel? Medyo marami na rin po, no? Ang importante po dito, yung ating mga labor attaché were given the instructions, no, to prepare for this list of ready to fit to travel ng mga OFWs natin, no? At yung hotel accommodation, naayos na rin po. Yung border restrictions, atin na pong na-coordinate. Tapos yung mga transportation na gagamitin ay ready na po. Okay, so would you have like... In a whole, yung whole... Yes, sir. Go ahead. Yeah. We are doing this in full coordination with the host government, including our agencies, no, na involved dito sa ating repatriation. Okay. So, sir, would you be able to give us a ballpark figure? May estimate po ba kayo? Is it more than a dozen? More than 20? Ang inaasahan po natin dito, nasa 2 digits muna, no? Okay. Because we're trying to evaluate the and assess the risk involved, no? Ayaw po natin ng maramihan kasi ayaw natin na magkaroon ng problema, no? Mas mabilis po siguro at mas maayos kung we will test the waters first, so to speak, no? Alamin muna natin kung ano yung mga challenges bago po tayo mag-mass repatriation or mass evacuation and rescue dahil mahirap po na napakadelikado ngayon sa Middle East, lalong-lalo na yung mga missiles at drones ay wala namang pinipili, no? Kahit po mga innocent civilians, pagka nangyari po yon ay atin pong wag naman sana sa mga OFWs po natin. Okay. So, sir, nabanggit nyo na po kanina yung seafarers, no? Meron kasi mga balita na may mga seafarer na stranded din dahil sa supposed closure ng Strait of Hormuz. Well, that's according to Iran. May estimate ba tayo kung ilan sila, sir? That is one important issue that we're now monitoring, no? We required all our licensed mining agencies to make a risk assessment of all the stranded seafarers in the Red Sea, in the Persian Gulf and in the Strait of Hormuz, no, around the waters, no. So naglabas po tayo ng advisory to echo the IBF latest advisory on the determination kung ano yung mga areas na high risk at warlike areas, at sinasabihan na po natin yung mga LMAs natin to monitor these ships, no, make sure na safe po yung ating mga seafarers at alagaan po nila lalong-lalo na sa basic necessities
at i-monitor po nila yung mga pangyayari so that we will try to keep them away from any untoward eventualities. Okay. So sir, may initial reports na po ba kayo? Binalikan na po ba kayo nitong mga kinausap ninyo about the seafarers? Binalikan na rin po ba nila kayo about sa sitwasyon ng mga seafarers natin doon? At anong plano para sa kanila? Well, dun sa latest na data po natin, meron tayong tinatawag na OMS, yung OFW Welfare Monitoring System natin. More than 50 vessels na po, no? More than 50 vessels yung nag-submit ng kanilang report at more than 26 LMAs na nag-submit at yung impacted or affected seafarers natin ay nasa daan na rin po. Marami-rami na po sila, no? So yun po, we are doing the right coordination now and we're trying to evaluate kung ano po yung safest way para makalabas na po sila or makaiwas po doon sa conflict area ngayon. All right. Well, sir, I know that it's a delicate situation nga on the ground, as you said, but I just want to touch on the statements of the Tulfo brothers sa inyo, about sa inyo, OWA and DFA for allegedly being absent and unresponsive. So, Senator Raffy said marami daw comments sa social media page niya claiming na hindi sumasagot sa tawag at email ang mga embahada. Ang sabi naman ni Senator Erwin, hindi pwedeng matakot ang mga tauhan doon. So, has the DMW also been receiving reports or seeing on social media the claims of unresponsiveness ng mga tauhan po ninyo, sir? The very time na sumiklab po yung conflict dyan sa GCC, our secretary made a Zoom meeting with all the MWOs and our labor attaché and our staff on the ground. No? The instruction was all hands should be on deck. Ibig sabihin, lahat po ay 24/7 na nakaantabay, tutulong, magmo-monitor at mag-e-extend ng lahat ng assistance sa mga nangangailangan po nating FWs, no? Unfortunately, siyempre sa dami po ng tumatawag, pag sabay-sabay po na tumawag yon sa ating linya ng telepono, hindi po agad yon masasagot. Ano? At kung minsan, pag nagpapaliwanag po yung mga staff natin, siyempre may kahabaan ng paliwanag, hindi po makakapag-antay yung ibang nag-waiting doon sa calls. No? Kaya kami po ay nagsisigurado na andyan po yung staff natin, but we are challenged by technical difficulties on how to reach us dahil sa dami ng ating OFWs. Mantakin po ninyo, 100,000 po ang ating OFW sa pinag-uusapan natin. Mahigit 2 million yan. No? 2 million. And if you clog the lines, talagang hindi makakapasok po yung tawag. No? So, yun po yung aming tinitignan ngayon kung paano po natin mareremedyohan yan. But I will make sure, at ang sabi po ng aming DMW Secretary, ngayon pa lang ay binigyan na po nila ulit ng ni-reiterate yung aming policy, all hands should be on deck. Huwag po nating pababayaan yung mga nangangailangan ng tulong. Sasagutin po natin ang telepono at lahat po yan ay ating aasikasuhin. But are you reachable only via the telephone line, sir? Wala ba kayong mga social media accounts? Because I would imagine that it would be easier to answer kapag maraming queries via social media. Hindi ho ba, sir? Tama po, kasama po yan. No? Not only yung ating landlines, yung cellphones, yung ating social media, meron po tayong Facebook account, may TikTok account po tayo, meron po tayong emails, may 24/7 po tayo, yung 1348 at meron po tayong mga hotlines. No? Ang pinag-uusapan po natin, hindi lang MWO hotlines, hindi lang mga MWO contact numbers, kundi nandyan po rin yung embassy and consulate hotlines and contact numbers. No? Lahat po yan ay gumagana at lahat po yan ay may sumasagot. Kaya lang sa sabay-sabay po na nangyaring ito, nagkaroon po ng konting technical difficulties. Alright, huli na lang po, no, sir. Para sa mga Pilipino po na nasa Middle East ngayon at sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas na nag-aalala, ano po ang mensahe ng DMW sa kanila? Una po, tayo po ay nag-i-inform sa ating mga OFWs na apektado po ng crisis at sa kanilang pamilya na wag po silang mag-alala at tayo po ay naririto ang DMW at ang ating OWA kasama na ang ating DFA at ang kanilang mga embahada at konsulada ay 24/7 pong naririto para tulungan po kayo. No?
We will help you at sisiguraduhin po namin sa inyo na makakarating po ang ating mga staff sa inyo at kami po ay kasalukuyan na nag-execute ng mga repatriation, rescue, evacuation sa ating mga impacted OFWs. At meron na po tayong inaayos na mga international flights para yun po yung inyong sasakyan at ang ating buong mekanismo ay naririto po para po sa tulong at instruction ng ating mahal na presidente na gawing ligtas lahat ng OFWs dito po sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Yusek, ano po ang dapat nilang gawin kung nais silang magpa-repatriate, sir? Meron po tayong hotlines at meron po tayong mga protocols, no? Unang-una, siyempre, yung ating host government safety protocols, no? Shelter in place, yun ang sinasabi po nila, sa bahay lamang po sila, huwag silang lalabas, no? Kung may mga basic necessities, i-arrange po nila yon na hindi po sila ma-expose sa danger, no? Pangalawa, yung pong hotlines, makipag-ugnayan po kayo dyan. At may mga Philcom leaders po tayo. Doon sa Philcom natin, meron po mga group chat yon at very active po yan, 24/7 din po yan, at nakikipag-coordinate sila. Magpalista lamang doon sa mga hotlines natin kung gusto na ninyo. May actual numbers na po kami, no? May mga pangalan at mga address na po kami na nakuha. At bine-verify na lang namin kung sino ang repat ready. Ibig sabihin, tangan na nila, hawak nila yung passport, may exit visa. At yun po, i-implement na po natin yung ating mga protocols in place. Maraming salamat, Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.